Welcome sa mga panalangin channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, buong puso kaming lumalapit sa iyo. Salamat po sa bagong araw na ibinigay mo sa amin. Salamat sa hininga sa aming mga dibdib, sa pintig ng aming puso, sa lakas ng aming katawan, at sa buhay na muling ipinagkaloob mo. Salamat po Panginoon sa regalo ng buhay. Salamat po sa panibagong araw na muli ninyong ipinagkaloob sa amin. Hindi po lahat ay nagigising, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na muling makita ang liwanag ng araw, ang ngiti ng aming mga mahal sa buhay, at ang mga himala na ginagawa ninyo sa likod ng bawat simpleng bagay. Kaya't sa oras na ito, itinataas namin ang aming pasasalamat. Salamat po sa hangin na aming nilalanghap. Salamat po sa pagkain na nasa aming hapagkainan. Salamat po sa pamilya at mga kaibigan na kasama namin sa bawat laban ng buhay. Salamat po sa mga hamon na aming hinaharap dahil alam naming ang mga ito ay paraan upang kami ay lumakas, tumatag at higit pang lumapit sa inyo. Panginoon, sa bagong araw na ito, kami po ay muling lumalapit na may dalang pag-asa. Kami po ay naniniwala na ang bawat araw ay panibagong oportunidad para sa milagro, panibagong pagkakataon para ayusin ang aming pagkakamali, para magpatawad, para magmahal, at higit sa lahat, para maglingkod sa inyo. O Diyos, Ikaw ang aming sandigan. Sa kabila ng mga kaguluhan sa paligid, sa mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa pera, sa kalusugan, patuloy po naming pinipili na kumapit sa inyo. Sapagkat alam namin na kapag ikaw ang kasama, wala pong imposible. Panginoon, dalangin ko po na ang sino mang nakikinig ngayon sa panalangin ito ay iyong hipuin at patatagin. Kung mayroong nakakaranas ng lungkot, bigyan niyo po siya ng kasayahan. Kung mayroong nag-iisa, iparamdam ninyo po ang inyong yakap. Kung mayroong hindi makita ang daan, gabayan niyo po siya pabalik sa inyong ilaw. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga naghahanap ng trabaho. Naway pagbuksan ninyo sila ng pintuan ng oportunidad. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, karunungan, at tiyaga upang makahanap ng hanapbuhay na hindi lamang para sa kanilang pangangailangan, kundi para rin sila'y maging pagpapala sa iba. Ipinagdarasal din po namin ang mga nagkakasakit. O Diyos na manggagamot, Ikaw po ang dakilang doktor. Hipuin niyo po ang bawat may sakit, mula sa simpleng karamdaman hanggang sa malalalang kondisyon. Naway maranasan nila ang kagalingan na tanging sa inyo lamang nagmumula. Panginoon, tinataas din po namin ang aming pamilya. Naway manatili ang pagmamahalan, pagkakaunawaan, at pagkakaisa sa bawat tahanan. Palitan niyo po ang galit ng kapayapaan, ang lungkot ng kagalakan, at ang panghihina ng kalakasan. Sa mga anak na nag-aaral, bigyan niyo po sila ng talino at sipag. Sa mga magulang na nagsasakripisyo, bigyan niyo po sila ng lakas at kasaganahan. At higit sa lahat, Panginoon, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba at mapagpasalamat sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, sapagkat alam namin, lahat ng bagay ay galing sa inyo. Sa aming buhay, maraming bagay ang hindi namin nauunawaan. Maraming tanong ang bumabalot sa aming isipan, pero itinataas namin ang lahat ng ito sa inyo. Dahil alam naming may mas mataas kayong plano. Plano na hindi man namin makita ngayon, alam naming ito ay para sa aming ikabubuti. O Diyos, sa panibagong araw na ito, bigyan niyo po kami ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Bigyan niyo po kami ng tapang upang labanan ng tukso. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang gumawa ng tamang desisyon. At higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng pusong marunong magmahal at magpatawad.
Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa aming kapwa, na sa bawat salita, kilos at gawa namin, makita nila si Kristo na buhay at kumikilos sa aming puso. Panginoon, hindi po namin alam ang bukas. Hindi po namin hawak ang susunod na oras, minuto o segundo. Pero hawak niyo po ang lahat, kaya't sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming kinabukasan. Kung kami man ay matatakot, paalalahanan niyo po kami na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Kung kami man ay manghihina, ipadama niyo po ang inyong lakas. Kung kami man ay magkamali, turuan niyo po kaming bumangon muli at magtiwala sa inyong awa. Panginoon, sa oras na ito, nais din po naming ipanalangin ang lahat ng taong nagdadala ng bigat sa kanilang dibdib, mga sugatang puso, mga nawala ang mahal sa buhay, mga nawala ng direksyon, at mga nakakaranas ng kalungkutan na hindi maipaliwanag. Kayo lamang po ang makakaunawa sa lalim ng kanilang pagdurusa. Ipagkalob ninyo po sa kanila ang kapanatagan na lagpas sa lahat ng pangunawa at yakapin niyo po sila ng inyong walang hanggang pagmamahal. Idinadalangin din po namin ang aming bansa. Panginoon, itaas niyo po ang aming bayan. Pagpalain ang mga namumuno. Bigyan sila ng takot at paggalang sa inyo upang ang kanilang mga desisyon ay maging makatarungan at makabubuti para sa lahat. Pawiin niyo po ang korupsyon, galit at pagkakahati-hati. Sa halip, itanim niyo po sa puso ng bawat Pilipino ang malasakit, pagkakaisa at tunay na pagmamahal sa kapwa. At Panginoon, turuan niyo rin po kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng bagay na ipinagkaloob ninyo sa amin, ang aming oras, talento, kayamanan at kalusugan. Naway gamitin namin ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan at hindi lamang para sa aming sariling kapakanan. Kung kami man ay naliligaw ng landas, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin na kailanman ay hindi ninyo kami iniiwan. Kahit sa mga oras na kami mahina, nalilito, at nakalilimot sa inyong mga salita, kayo pa rin ang aming liwanag at gabay. Tulungan niyo po kaming makabalik sa tamang daan at patuloy na manalig sa inyong walang hanggang pag-ibig. Huwag niyo po kaming hayaang mawala ng pag-asa, kundi turuan niyo kaming magtiwala sa inyong mas mataas na plano para sa aming buhay. Kung kami man ay makalimot sa inyo dahil sa bigat ng mga suliranin, dahil sa tukso, o dahil sa mga alalahanin ng mundong ito, tawagin niyo po kaming muli pabalik sa inyong presensya. Ipaalala niyo po sa amin na higit sa lahat ng bagay, kayo lamang ang aming tunay na yaman, aming pangarap, at aming kaligayahan. Sa inyo lamang matatagpuan ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. At sa pagtatapos ng bawat araw, naway masabi naming nagampanan namin ang inyong kalooban na kami ay nagmahal ng tapat at walang hinihinging kapalit, nagpatawad kahit masakit, at naglingkod sa aming kapwa ng may buong puso. Naway maging patotoo ang aming buhay ng inyong kabutihan, katapatan, at biyaya. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Lord, hindi ako sapat. Hindi ko alam ang lahat. Hindi ko kontrolado ang mga sitwasyon. Pero naniniwala ako, Ikaw ang Diyos na laging sapat. Sa iyo ako kumukuha ng lakas. Sa iyo ako kumakapit ng pag-asa. At sa iyo ko iniaalay ang lahat ng laban na nasa harapan ko. Tulungan mo akong maalala na hindi ang sariling talino, diskarte, o lakas ang magdadala ng tagumpay. Katulad ng nangyari sa Israel, ang totoong tagumpay ay nangyayari kapag nakatuon ang puso ko sa iyo. Kaya ngayon, bago pa man magsimula,
ang mga laban sa araw na ito. Inuuna na kitang sambahin at papurihan, sapagkat naniniwala ako na kapag ikaw ang nauna, lahat ay susunod. Panginoon, kung minsan, parang si Moses din ako, napapagod. Nagsisimula akong manalangin ng may sigla, pero habang tumatagal, nanghihina ako. Ang mga kamay kong nakataas, bumababa. Ang mga salitang puno ng pananampalataya, napapalitan ng pagdududa. Ang apoy ng pagsamba, minsan ay tila nagiging abo. Pero salamat Lord, dahil hindi mo ako hinahayaang mag-isa. Katulad ng pagdala mo kina Aaron at Hur para alalayan si Moses, pinapadala mo rin sa akin ang mga tao, mga kaibigan, kapamilya, kapwa mananampalataya, para ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Salamat sa mga taong nagdarasal para sa akin kahit hindi ko alam. Salamat sa mga nag-aabot ng encouraging words, sa mga humahawak ng kamay ko sa gitna ng iyak, at sa mga nagiging sandalan ko kapag ako'y mahina. At higit sa lahat, salamat sa Espiritu Santo na siyang tunay na umaalalay. Kapag ubos na ako, ikaw ang nagbibigay ng bagong hininga. Kapag ang puso ko ay puno ng bigat, ikaw ang nagpapaluwag nito. Kaya ngayong umaga, sinasabi ko, Holy Spirit, punuin mo ako muli. Palakasin mo ako. Itaas mo ako, Lord. Maraming laban ang kaharap ko ngayon. May mga bills na kailangang bayaran. May mga desisyon na hindi ko alam kung paano gagawin. May mga problema sa pamilya. May mga sakit na hindi ko maintindihan. May mga panalangin na hanggang ngayon ay tila walang sagot. Minsan, Lord, naiiyak na lang ako sa bigat ng lahat. Pero kahit hindi malinaw sa akin, alam kong malinaw ito sa iyo. Kahit hindi ko kontrolado ang sitwasyon, alam kong hawak mo ang lahat. Kaya pipiliin kong sumamba. Pipiliin kong magtiwala. Pipiliin kong itaas ang aking mga kamay kahit nanginginig na ito sa pagod. Sapagkat ang pagsamba ko, Lord, ay hindi nakabase sa sitwasyon. Ang pagsamba ko ay nakabase sa katotohanan na ikaw ay Diyos, ikaw ay mabuti, at ikaw ay tapat magpakailanman. Panginoon, minsan gusto kong lumaban kagaya ng iba. Gusto kong kontrolin ang lahat. Gusto kong solusyonan lahat agad. Pero tinuturuan mo akong umakyat ng bundok gaya ni Moses. Hindi para takasan ng laban, kundi para ipakita na iba ang paraan ng mga anak ng Diyos. Hindi espada, hindi galit, hindi sariling diskarte, kundi pagsamba, tiwala at pananalig. Lord, turuan mo akong piliin ang bundok ng pagsamba kaysa sa kapatagan ng sariling lakas. Turuan mo akong piliin ang magtaas ng kamay kaysa magtaas ng boses sa galit. Turuan mo akong piliin ang lumuhod sa panalangin kaysa pilitin ang mga bagay na hindi ko naman hawak. Diyos, salamat dahil tinatanggap mo ang pagsamba ko kahit hindi ito perpekto, kahit may halong pagod, may halong tanong, at may halong iyak. Ikaw pa rin ang tinatanggap mo, sapagkat para sa iyo, hindi sa ganda ng boses o haba ng panalangin sinusukat ang pagsamba, kundi sa katapatan ng puso. Ngayon, Lord, sinasabi ko, kahit hindi ko naiintindihan, magtitiwala pa rin ako. Kahit may sakit sa puso, pupurihin pa rin kita. Kahit hindi ko alam kung kailan darating ang sagot, patuloy kong itataas ang iyong pangalan. Lord, baka may nanonood o nakikinig ngayon na kagaya ko, napapagod, nawawalan ng lakas, parang susuko na. Dalangin ko, abutin mo siya ngayon. Palibutan mo siya ng iyong kapayapaan. Ipaalala mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. At higit sa lahat, punuin mo siya ng tapang at lakas na galing sa iyo. Kung kami man ay nasa bundok ng tagumpay o nasa lambak ng pagsubok,
Ikaw pa rin ang aming pupurihin, sapagkat alam namin, Lord, hindi mo kami iiwan. Ang laban ay hindi amin, kundi iyo. At dahil ikaw ay Diyos na hindi kailanman natatalo, siguradong may tagumpay kaming makakamtan. Panginoon, maraming Pilipino ngayon ang dumadaan sa mabibigat na laban. Mga magulang na nagtatrabaho abroad para lang may maipadala sa pamilya. Mga kabataang nag-aaral kahit kulang ang pera pambayad ng tuition. Mga manggagawang pagod araw-araw pero hindi sapat ang sahod. Mga nanay na nag-aalaga ng anak na may sakit. Mga tatay na naghahanap ng trabaho. Mga estudyanteng naliligaw ng landas. Lord, abutin mo po silang lahat. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban dahil ikaw ay Diyos na sumasama at nagtatagumpay para sa kanila. Lord, naway maging liwanag ka sa gitna ng kadiliman ng aming bayan. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang kapayapaan. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ang tagapagkaloob. Sa gitna ng kawalan ng hustisya, ikaw ang katuwiran. Sa gitna ng pagkakawatak-watak, ikaw ang nagbubuklod. Naway makita ka ng bawat Pilipino bilang tanging pag-asa. Lord, gawin mo akong tao ng pagsamba. Naway sa tuwing may laban, una kong reaksyon ay hindi takot, kundi pananalangin. Hindi pagdududa, kundi pagsamba. Naway ang puso ko ay manatiling nakatuon sa iyo at ang aking mga kamay ay palaging nakataas bilang tanda ng pagtitiwala. At kung sakaling mapagod akong muli, paalalahanin mo ako na hindi ko kailangang mag-isa, na andyan ang komunidad ng mga mananampalataya at higit sa lahat, andyan ka para magbigay ng bagong lakas. Panginoon, inaangkin ko ang kapayapaan mo. Inaangkin ko ang tagumpay na galing sa iyo. Inaangkin ko ang biyaya at kalakasan na sapat para sa bawat araw. At higit sa lahat, inaangkin ko ang katotohanan na mahal mo ako at iyon ang pinakamalaking dahilan para patuloy akong sumamba. Kaya ngayon, sa umagang ito, buong puso kong sinasabi, Lord, ikaw ang Diyos ng aking laban. Ikaw ang Diyos ng aking pamilya. Ikaw ang Diyos ng aking kinabukasan. Ikaw ang Diyos ng aking buong buhay. Salamat dahil hindi mo ako iniiwan. Salamat dahil tapat ka. Salamat dahil sa bawat taas ng kamay at bawat bugso ng papuri, kumikilos ang langit. Salamat sa mga panalangin na sinasagot mo at salamat din sa mga panalangin na hindi pa sinasagot dahil alam mo ang tamang oras. Salamat sa mga pintong binubuksan mo at salamat din sa mga pintong isinara mo dahil alam mo ang hindi makakabuti sa akin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Lord, hindi po ito karapatan, kundi isang biyaya, isang regalong mula sa iyo. Kaya bago pa man magsimula ang lahat ng gawain namin ngayong araw, gusto naming itaas sa iyo ang aming pasasalamat at papuri. Panginoon, inaamin namin na hindi lahat ng umaga ay masaya. May mga araw na bumabangon kami ng pagod. May dalang bigat ng problema, may alalahanin sa isipan, at may mga laban na tila walang katapusan. Pero salamat Lord, dahil sa kabila ng lahat ng ito, nandyan ka pa rin. Sabi mo sa awit 118, talata 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magpasaya rito. Kaya ngayong umaga, pinipili naming magalak. Pinipili naming ipagdiwang ang kabutihan mo. Pinipili naming tumingin sa iyo, hindi sa aming mga problema. Lord Jesus, salamat dahil ang tunay na kagalakan ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Hindi ito nakasalalay kung may pera kami o wala.
Kung maayos ang kalagayan o magulo, kung panalo o talo, ang tunay na joy ay nakasalalay sa iyo, sapagkat ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kapayapaan, at ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, sabi mo sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at manira. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Kaya Lord, ipinapahayag namin na hindi namin hahayaang nakawin ng kaaway ang aming joy. Hindi namin hahayaang sirain ng kaaway ang aming pananampalataya, ang aming kapayapaan, at ang aming pag-asa. Sa halip, kami ay mananatili sa iyo, sapagkat ikaw ang bukal ng aming buhay. Ama, inaamin namin na ang joy ay isa sa pinaka-target ng kaaway. Kapag nawawala ito, nanghihina ang aming faith. Kapag nawawala ito, napupuno ng takot at pangamba ang aming puso. Pero salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay ng restored joy at bagong kalakasan. Tulad ng sabi sa Isaias 40:31, ngunit ang umaasa sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y iilang lang na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Kaya Lord, umaasa kami sa iyo. Pataasin mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo kami sa oras ng panghihina. Ama, salamat din sa iyong plano para sa aming buhay. Sabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga panukalang inihahanda ko para sa inyo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Panginoon, kahit hindi namin makita ang hinaharap, ikaw ay may hawak ng lahat. Kahit may mga pagkakataong hindi malinaw ang aming daraanan, naniniwala kaming malinaw sa iyo ang lahat ng bagay. Kahit minsan pakiramdam namin ay nagugulo ang aming mundo, ang plano mo ay matatag at hindi nagbabago. Lord, sa bawat araw na dumarating, turuan mo kaming piliin ang joy. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat. Kahit isang rason lang bawat araw, gising kami, humihinga kami, may pamilya, may kaibigan, may bagong araw na ipinagkaloob mo. Iyon ay sapat na upang kami magpasalamat. Paalalahanan mo kami na ang gratitude ang susi upang lumago ang joy. Ama, hindi namin hahayaan na nakawin ng kaaway ang aming kagalakan. Kaya ngayong umaga, idineklara namin, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kami magagalak at matutuwa rito. Lord, kahit anong mangyari ngayong araw, ito ang aming paninindigan na ang aming joy ay galing sa iyo at hindi mawawala dahil lamang sa mga problema. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang aking pamilya. Pagpalain mo sila ng kalusugan, kapayapaan at kagalakan. Ingatan mo sila sa lahat ng oras. Ipagkaloob mo na ang bawat isa ay mamuhay ng may pusong mapagpasalamat. Huwag mong hayaang mahulog kami sa tukso ng reklamo, inggit o pagdududa, kundi palitan mo ito ng pasasalamat, kasiyahan at pagtitiwala sa iyo. Itinataas ko rin sa iyo ang mga kapatid ko sa pananampalataya na nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok. Ang mga nawalan ng trabaho, may sakit, nabigo, o nakakaranas ng mabibigat na problema. Lord, hipuin mo ang kanilang puso at bigyan mo sila ng lakas. Paalalahanan mo sila na hindi sila nag-iisa. Tulad ng sabi mo sa Hebreo 13:5,
Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya ngayon, Lord, yakapin mo ang bawat puso na sugatan at pagod. Ama, salamat din sa iyong salita. Sabi sa awit 119, talata 162, ako'y nagagalak sa iyong salita na gaya ng isang nakasumpong ng malaking kayamanan. Oo, Panginoon, ang salita mo ay kayamanang hindi kumukupas. Sa oras ng kalungkutan, nagbibigay ito ng aliw. Sa oras ng pagkalito, nagbibigay ito ng direksyon. Sa oras ng panghihina, nagbibigay ito ng lakas. Kaya Holy Spirit, tulungan mo kaming hindi lang basta magbasa, kundi isapuso ang iyong salita at isabuhay ito araw-araw. Panginoon, salamat sa proteksyon mo. Salamat sa mga panganib na hindi namin nakita, ngunit inilayo mo kami. Salamat sa mga atake ng kaaway na hindi man lang nakalapit dahil pinrotektahan mo kami. Salamat sa mga pintuan na binuksan mo at sa mga pintuan na isinara mo para sa aming ikabubuti. Tunay ngang ikaw ay mabuti sa lahat ng oras. Ama, salamat sa bawat pagsikat ng araw na nagpapakita ng bagong pag-asa. Salamat sa bawat gabi na nagbibigay ng kapahingahan. Salamat sa bawat turo, kahit sa pamamagitan ng mga luha na nagtuturo sa amin na magtiwala sa iyo. Salamat sa bawat ngiti na nagpapaalala na hindi mo kami pinapabayaan. Lord, idineklara namin ngayong araw, hindi namin hahayaang nakawin ng kaaway ang aming joy. Hindi namin hahayaang ang aming circumstances ang magdikta ng aming pananampalataya. Sa halip, kami ay uugat sa katotohanan na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, at ikaw ay laging kasama namin. Panginoon, salamat sa iyong pangako sa Mateo 21, talata 22. Anumang bagay na inyong hingin sa panalangin, kung kayo'y nananampalataya, ay tatanggapin ninyo. Kaya ngayon, Lord, naniniwala kami na ang aming panalangin ay naririnig mo. Hindi ito mawawala sa hangin, kundi aabot sa iyong trono. Holy Spirit, tulungan mo kaming maging mga anak na mapagpasalamat at mapagpuri. Turuan mo kaming tumingin sa liwanag sa gitna ng dilim. Turuan mo kaming umawit ng papuri kahit may bagyo. Turuan mo kaming magtiwala kahit walang malinaw na sagot. Turuan mo kaming pumili ng joy araw-araw. Panginoon, sa umagang ito, hindi lang po ako nananalangin para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon. Alam ko, Lord, na bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang laban, may kanya-kanyang bigat na dala, at may kanya-kanyang tanong sa puso. Kaya't dalangin ko, Ama, na abutin mo sila saan man sila naroroon. Punuin mo ng iyong presensya ang kanilang tahanan, ang kanilang trabaho, at ang kanilang mga puso. Dalangin ko, Lord, na bawat isa sa amin ay magkaroon ng pusong marunong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Tulungan mo kaming makita ang biyaya sa simpleng pagkain sa hapag, sa katahimikan ng gabi, at sa halakhak ng aming mga mahal sa buhay. Turuan mo kaming huwag maging bulag sa kabutihan mo. Panginoon, itinataas ko rin ang aming bansa. Dalangin ko ang kapayapaan sa bawat tahanan, ang pagkakaisa ng mga pamilya, at ang paggabay mo sa aming mga leader. Lord, hipuin mo ang puso ng bawat Pilipino na mas piliin ang kabutihan kaysa kasamaan, ang katotohanan kaysa kasinungalingan, at ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga nang may buong pagpapakumbaba at pag-asa. Salamat po dahil muli kaming gumising
muling binigyan ng hininga, at muling binigyan ng pagkakataong maranasan ang iyong awa at biyaya. Sa bawat pagdilat ng aming mga mata, ipinapaalala mo sa amin na buhay pa kami dahil may layunin ka pa para sa amin. Kaya bago pa man kami magsimula sa lahat ng aming gagawin ngayong araw, nais muna naming ibigay ang aming mga puso, isipan at kaluluwa sa iyo. Nais muna naming pakinggan ka, maranasan ka at kausapin ka ng may katapatan at kababaang loob. Panginoon, sa mundong ginagalawan namin ngayon, alam namin na napakaraming dilim na nakapaligid. May kasamaan sa bawat sulok ng lipunan, karahasan, kawalan ng katarungan, panlilinlang, at pagkakawatak-watak ng mga tao. Sa bawat balita na naririnig namin, parang mas dumarami ang gulo kaysa sa kapayapaan. Mas nangingibabaw ang takot kaysa sa pag-asa. At hindi lamang yon, kundi maging sa aming sariling buhay, napapalibutan din kami ng iba't ibang tukso. Nakikita namin ito sa social media, sa mga palabas na nag-aanyaya sa amin na sumunod sa agos ng mundo, sa mga maling relasyon na akala namin ay makapagbibigay ng ligaya, pero nauuwi sa sakit at pagkasira. Naroon din ang tukso ng kayamanan, ambisyon, at kapangyarihan. Minsan, mas inuuna naming habulin ang tagumpay sa mundo kaysa ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. At higit pa sa lahat ng ito, Panginoon, sobrang dami ng distractions sa bawat tunog ng cellphone namin, sa bawat notification, sa bawat schedule na puno ng mga bagay na kailangang asikasuhin. Unti-unti kaming nalalayo sa iyong presensya. Patawad, Ama, kung madalas ay mas inuuna namin ang mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na walang hanggan. Patawad kung mas inuuna namin ang aming mga plano kaysa sa iyong plano. Patawad kung madalas naming sinasabi, mamaya na Lord, pagkatapos na nito, kapag settled na ako. Pero sa totoo lang, wala kaming kasiguraduhan sa oras. Hindi namin alam kung may bukas pa. Ang buhay ay parang usok lamang, saglit lang at biglang nawawala. Kaya ngayong umaga, nais naming magsisi, nais naming magbalik, nais naming muling ituon ang aming buong puso sa iyo. Sinabi mo sa Hebreo 3:15, ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Panginoon, naririnig ka namin. Naririnig namin ang paalala mo. Naririnig namin ang iyong banayad ngunit matatag na tinig na humihimok sa amin na bumalik. Huwag mo pong hayaan na patigasin namin ang aming puso. Huwag mong hayaan na maging manhid kami sa iyong presensya. Alam namin kung gaano kapanganib ang pusong matigas. Ang pusong matigas ay hindi na naaantig sa iyong salita. Hindi na kumikilos kapag ikaw ang nangungusap. Hindi na nagiging sensitibo sa iyong espiritu. Oo, maaaring nagpupunta pa rin sa simbahan, umaawit pa rin ng mga kanta, o nagdarasal paminsan-minsan. Pero sa kaibuturan, ito'y malamig, ito'y malayo, ito'y puno ng distractions. Patawad, Lord, kung minsan naging ganoon ang puso ko. Pero salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan sa ganitong kalagayan. Salamat sa iyong pangako sa Ezekiel 36:26 na bibigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu. Salamat dahil kaya mong palitan ng pusong bato ng pusong laman, pusong muling marunong umibig, marunong makinig, at marunong magtiwala. Salamat dahil hindi lang ninyo inaayos ang sirang bahagi namin, binabago ninyo kami mula sa loob hanggang sa labas. Ama, inaamin namin na napakadali naming maakit ng mga bagay sa mundong ito. Minsan, mas natutuwa kami sa pansamantalang aliw kaysa sa kaligayahan na galing sa iyo. Minsan, mas pinapahalagahan namin ang mga likes
at validation sa social media kaysa sa pagkilala na ikaw mismo ang nagmamahal at kumikilala sa amin. Minsan, mas nagmamadali kami sa mga plano namin kaysa maghintay sa tamang oras mo. Patawad po. Kaya't sa oras na ito, Ama, hinihiling namin, bigyan mo kami ng pusong bago. Isang pusong mapagpakumbaba, pusong marunong magsisi, pusong laging handang tumalima. Alisin mo ang bawat kapal ng pride na bumabalot sa amin. Alisin mo ang bawat ugat ng katigasan, bawat palusot na ginagamit namin para huwag sumunod. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Tulungan mo kaming huwag maloko ng kaaway na madalas ay hindi dumarating na may galit o karahasan, kundi may mga simpleng distractions. Dumarating siya sa pamamagitan ng mabubuting bagay na nauuwi sa pagiging Diyos-Diyosan, trabaho, pera, relasyon, pangarap. Hindi masama ang mga yon, Lord. Pero kapag inuna namin sila higit sa iyo, nagiging hadlang sila. Kaya turuan mo kami kung paano unahin ka sa lahat ng bagay. Panginoon, alam namin na ang lahat ng ito ay tungkol sa relasyon at hindi lang relihiyon. Hindi mo kami tinatawag para lang sumunod sa mga rules. Tinatawag mo kami para magmahal at sumuko. Kaya ngayong umaga, sinasabi namin, narito kami, Lord. Narito ang aming puso. Narito ang aming buong buhay. Patawarin mo kami sa mga oras na ikaw ay kumakatok, pero hindi namin pinagbuksan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na ikaw ay nangungusap pero nagbingi-bingihan kami. Patawarin mo kami sa mga oras na mas pinili naming sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa ang iyo. Ngayon, nais naming magbukas. Tulad ng sinabi mo sa Pahayag 3:20, narito ako, nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay makarinig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako'y papasok at makikipaghapunan sa kanya. Lord, binubuksan namin ang pintuan ngayon. Pumasok ka, manahan ka, maging sentro ka ng buhay namin. Tulungan mo kaming maging aware sa katotohanan na ang buhay ay maikli. Sa Santiago 4:14, sinabi mo na ang buhay ay parang usok. Sandali lang at biglang nawawala. Kaya ayaw naming masayang ito sa mga bagay na pansamantala. Ayaw naming ubusin ang aming oras sa mga bagay na walang eternal na halaga. Gusto naming mamuhay para sa iyo, para sa walang hanggan, para sa kaluwalhatian mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng pusong nag-aalab para sa iyo. Huwag mo kaming hayaan na maging kontento sa malamig na pananampalataya o sa half-hearted na pagsunod. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa kasalanan ng pagiging lukewarm. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung sino kami sa iyo, na kami binili mo sa napakamahal na halaga, na kami pagmamay-ari ng hari ng mga hari, at na kami nilikha para magbigay kaluwalhatian sa iyo. Ama, hinihingi namin ang iyong lakas. Lakas para tumanggi sa kasalanan. Lakas para manatiling tapat kahit sa gitna ng tukso. Lakas para magpatawad kahit mahirap. Lakas para magmahal kahit hindi kapalit. Bigyan mo kami ng disiplina upang unahin ka sa panalangin at salita mo bago ang lahat. Bigyan mo kami ng discernment upang makita agad ang mga bitag ng kaaway. Bigyan mo kami ng matibay na pananalig para hindi kami matinag ng mga unos ng buhay. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat. Salamat, Panginoon, dahil kahit paulit-ulit kaming nagkakamali, hindi ka sumusuko sa amin. Salamat sa bawat araw na binibigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Salamat dahil ang awa mo ay laging bago tuwing umaga. Salamat sa krus. Salamat sa dugo ni Jesus. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo.
Ngayon, Panginoon, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo. Hinihiling namin na ang bawat salita na aming bibigkasin, bawat hakbang na aming gagawin, at bawat plano na aming tatahakin ay maging para lamang sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming mamuhay na parang kami altar na buhay. Sa lahat ng ordinaryo at ekstraordinaryong bahagi ng aming buhay, ikaw lamang ang nakikita at napaparangalan. Panginoon, habang hinihintay namin ang pagbabalik mo, huwag mong hayaang maging antok ang aming espiritu. Huwag mong hayaang madala kami ng mundo. Gisingin mo ang aming kaluluwa. Sunugin mo ng banal na apoy ang aming puso upang kami laging handa, laging gising, at laging tapat. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Inaamin ko, Panginoon, na madalas kong maramdaman na ang buhay ay isang digmaan. Maraming laban, maraming bigat, at kung minsan ay tila ako ay nag-iisa. Pero ngayon, sa oras na ito, itinataas ko ang aking puso at isipan sa iyo. Naniniwala ako sa sinabi mo sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Panginoon, kung ikaw ang kakampi ko, wala nang makakatalo sa akin. Salamat, Ama, sa iyong salita na nagbibigay ng lakas sa aking kaluluwa. Salamat sa paalala na kahit ang kaaway ay sumubok magtanim ng takot, kalungkutan, at pagod sa aking puso, hindi niya ito magagapi dahil ikaw ang aking sandigan. Oo, Panginoon, totoo na may mga araw na ramdam ko ang bigat ng laban. May mga araw na parang lahat ng bagay ay bumabaliktad. Lahat ng tao ay tila laban sa akin at lahat ng pangarap ko ay tila nawawala. Pero ngayong sandali, pinipili kong paniwalaan ang iyong pangako kaysa sa bulong ng takot. Sabi mo sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay, Panginoon. Salamat sa katiyakang yon. Hindi mo sinabing, baka sakaling tutulungan mo ako, kundi sinabi mong tiyak, tutulungan mo ako, palalakasin mo ako, at aalalayan mo ako. Ngayon, Ama, dinideklara ko na ang takot ay walang kapangyarihan sa buhay ko. Ang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing, iniwan mo ako, ay winawasak ng katotohanan na ikaw ay kasama ko. Ang bulong ng kalaban na nagsasabing, babagsak ako, ay winawasak ng iyong pangakong aakayin mo ako at palalakasin ang pananakot ng kaaway na sinasabing, tapos na ang laban ko, ay winawasak ng katotohanan na ikaw ang nagbibigay ng bagong simula at walang makakapigil sa plano mo para sa akin. Panginoon, inaamin ko na minsan mahirap maniwala. Madalas ang emosyon ko ang nagsasalita. Emosyon ng pagod, emosyon ng panghihina, emosyon ng kalungkutan. Pero alam kong hindi ang emosyon ang huling salita, kundi ang iyong salita. At ang iyong salita ay totoo, matibay, at walang hanggan. Kaya't sa kabila ng nararamdaman ko, kumakapit ako sa iyong mga pangako. Alam ko, Ama, na ang kaaway ay matalino sa kanyang mga taktika. Alam niya kung kailan ako mahina, kung kailan ako discouraged, at kung kailan ako walang lakas. Doon siya sumusubok umatake. Pero salamat, Panginoon, dahil kahit anong plano niya, hindi siya magtatagumpay laban sa kapangyarihan ng iyong anak na si Hesukristo. Ang kanyang mga kasinungalingan ay wala ring saysay kapag ako ay nakapaloob sa katotohanan ng iyong salita.
Panginoon Jesus, salamat sa iyong tagumpay sa krus. Dahil sa iyong dugo na nabuhos para sa akin, wala nang kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan sa buhay ko. Salamat sa iyong sinabi sa Lucas 10 talata 19. Tingnan ninyo, binigyan ko na kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at kailanman ay hindi kayo mapapahamak. Panginoon, naniniwala ako na binigyan mo na ako ng awtoridad laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya't hindi ako lumalaban para magtagumpay, kundi lumalaban ako mula sa tagumpay na iyong naipanalo na sa krus. Hindi ko kailangang patunayan ang aking sarili. Sapat na ang ginawa mo. Hindi ko kailangang buhatin lahat sa sariling lakas. Sapat na ang iyong lakas. Ngayon, Panginoon, pinipili kong isuot ang buong armor of God gaya ng sinabi sa Efeso 6. Isinasuot ko ang sinturon ng katotohanan sapagkat ang iyong salita lamang ang magpapatatag sa akin. Isinasuot ko ang baluti ng katuwiran sapagkat ikaw lamang ang nagpapabanal at nagtatama ng aking puso. Isinasuot ko ang sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan upang saan man ako dalhin ng buhay, dala ko ang kapayapaan na mula sa iyo. Itinataas ko ang kalasag ng pananampalataya upang patayin ang lahat ng nagliliyab na palaso ng kaaway. Isinasuot ko ang helmet ng kaligtasan na nagpapaalala sa akin na ligtas na ako sa iyo. At hawak-hawak ko ang espada ng iyong salita na siyang aking sandata laban sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Ama, salamat dahil sa pamamagitan ng iyong espiritu, nakakalakad ako sa lakas, hindi sa kahinaan. Salamat dahil kahit may mga araw na nadarama kong mahina ako, sinasabi mo na, kapag mahina ka, doon ako nagiging malakas sa iyo. Kaya't inaangkin ko na ang aking kahinaan ay hindi sagabal, kundi pagkakataon para mas makita ang iyong kalakasan. Sa oras na ito, dinideklara ko, Panginoon, kapag dumarating ang takot, ipapaalala ko sa sarili ko, ikaw ay para sa akin. Kapag lumalaban ang mga tao laban sa akin, hindi ako matitinag dahil ikaw ang aking tagapagtanggol. Kapag ako'y nagkakasakit, hahawakan ko ang pangako mong ikaw ang aking manggagamot. Kapag may saradong pintuan, magtitiwala ako na ikaw ang Diyos na gumagawa ng bagong daan. Dinideklara ko rin, Ama, na wala ng sandata ng kaaway ang magtatagumpay laban sa akin. Oo, maaring may bumuo ng plano, maaring may bumaril ng palaso, maaring may mga traps na inilagay sa aking harapan, pero lahat ng iyon ay babagsak sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ang dugo ni Jesus ang aking panangga at walang gawa ng kaaway ang makakatalo rito. Panginoon, pinapatawad ko rin ang sarili ko sa mga oras na nagduda ako sa iyong kabutihan. Pinapatawad ko ang sarili ko sa mga panahon na mas umasa ako sa sariling lakas kaysa sa iyong biyaya. Nililinis mo ako ngayon at binibigyan ng bagong puso na puno ng pananampalataya at pagtitiwala. Ngayon, Ama, itinataas ko ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking kalusugan, at ang aking kinabukasan sa iyo. Dinideklara ko na ang iyong pag-ibig at proteksyon ay sumasaklaw sa lahat ng ito. Dinideklara ko na wala nang puwang ang takot, walang puwang ang pagkatalo, walang puwang ang kasinungalingan, dahil ikaw ang hari sa aking buhay. Salamat, Panginoon, dahil alam kong may ginagawa kang hindi ko nakikita. Salamat dahil kahit hindi ko makita ang sagot ngayon, naniniwala ako na ikaw ay kumikilos sa likod ng eksena. Salamat dahil kahit hindi ko pa hawak ang breakthrough, naniniwala ako na ito
ay papalapit na. Panginoon, gaya ng sinabi mo sa Mateo 11 talata 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya ngayon, Ama, lumalapit ako sa iyo dala ang lahat ng bigat ko. Lumalapit ako dala ang lahat ng sugat, takot at pagod. At sa halip, tinatanggap ko ang iyong kapahingahan, ang iyong kapayapaan, at ang iyong bagong lakas. Espiritu Santo, ikaw ang magbigay ng apoy sa aking puso. Punuan mo ako ng iyong presensya. Alisin mo ang lahat ng takot, lahat ng pagkabalisa, lahat ng pagkawalang pag-asa. Palitan mo ito ng tapang, kapayapaan at pag-ibig. Dalhin mo ang kalayaan na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ngayon, wala nang tanikala ng takot, wala nang pighati, wala nang kasinungalingan ang makakabihag sa akin. Ako ay malaya dahil pinalaya ako ng anak ng Diyos. At ang sabi mo, kapag pinalaya ng anak, tunay na malaya. Kaya Ama, itinataas ko sa iyo ang lahat ng papuri. Ikaw ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Wala nang hihigit sa iyo, walang makakatumbas ng iyong kapangyarihan, walang makakabaligtad ng iyong mga plano. Ikaw ang Diyos na tapat magpakailanman. At sa pagtatapos ng panalangin ito, pinipili kong maglakad hindi sa pagkatalo, kundi sa tagumpay. Pinipili kong manampalataya, hindi matakot. Pinipili kong umasa, hindi sumuko. Pinipili kong magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat alam kong hawak mo ang aking buhay. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Tulungan mo akong maalala na hindi ang sariling talino, diskarte o lakas ang magdadala ng tagumpay. Katulad ng nangyari sa Israel, ang totoong tagumpay ay nangyayari kapag nakatuon ang puso ko sa iyo. Kaya ngayon, bago pa man magsimula ang mga laban sa araw na ito, inuuna na kitang sambahin at papurihan, sapagkat naniniwala ako na kapag ikaw ang nauna, lahat ay susunod. Panginoon, kung minsan, parang si Moses din ako, napapagod. Nagsisimula akong manalangin ng may sigla, pero habang tumatagal, nanghihina ako. Ang mga kamay kong nakataas, bumababa. Ang mga salitang puno ng pananampalataya, napapalitan ng pagdududa. Ang apoy ng pagsamba, minsan ay tila nagiging abo. Pero salamat, Lord, dahil hindi mo ako hinahayaang mag-isa. Katulad ng pagdala mo kina Aaron at Hur para alalayan si Moses, pinapadala mo rin sa akin ang mga tao, mga kaibigan, kapamilya, kapwa mananampalataya, para ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Salamat sa mga taong nagdarasal para sa akin kahit hindi ko alam. Salamat sa mga nag-aabot ng encouraging words, sa mga humahawak ng kamay ko sa gitna ng iyak, at sa mga nagiging sandalan ko kapag ako'y mahina. At higit sa lahat, salamat sa Espiritu Santo na siyang tunay na umaalalay. Kapag ubos na ako, ikaw ang nagbibigay ng bagong hininga. Kapag ang puso ko ay puno ng bigat, ikaw ang nagpapaluwag nito. Kaya ngayong umaga, sinasabi ko, Holy Spirit, punuin mo ako muli. Palakasin mo ako. Itaas mo ako, Lord. Maraming laban ang kaharap ko ngayon. May mga bills na kailangang bayaran. May mga desisyon na hindi ko alam kung paano gagawin. May mga problema sa pamilya. May mga sakit na hindi ko maintindihan. May mga panalangin na hanggang ngayon ay tila walang sagot. Minsan, Lord, naiiyak na lang ako sa bigat ng lahat. Pero kahit hindi malinaw sa akin, alam kong malinaw ito sa iyo. Kahit hindi ko kontrolado ang sitwasyon,
Alam kong hawak mo ang lahat, kaya pipiliin kong sumamba. Pipiliin kong magtiwala. Pipiliin kong itaas ang aking mga kamay kahit nanginginig na ito sa pagod. Sapagkat ang pagsamba ko, Lord, ay hindi nakabase sa sitwasyon. Ang pagsamba ko ay nakabase sa katotohanan na Ikaw ay Diyos, Ikaw ay mabuti, at Ikaw ay tapat magpakailanman. Panginoon, minsan gusto kong lumaban kagaya ng iba. Gusto kong kontrolin ang lahat. Gusto kong solusyonan lahat agad. Pero tinuturuan mo akong umakyat ng bundok gaya ni Moses. Hindi para takasan ang laban, kundi para ipakita na iba ang paraan ng mga anak ng Diyos. Hindi espada, hindi galit, hindi sariling diskarte, kundi pagsamba, tiwala at pananalig. Lord, turuan mo akong piliin ang bundok ng pagsamba kaysa sa kapatagan ng sariling lakas. Turuan mo akong piliin ang magtaas ng kamay kaysa magtaas ng boses sa galit. Turuan mo akong piliin ang lumuhod sa panalangin kaysa pilitin ang mga bagay na hindi ko naman hawak. Diyos, salamat dahil tinatanggap mo ang pagsamba ko kahit hindi ito perpekto, kahit may halong pagod, may halong tanong, at may halong iyak. Ikaw pa rin ang tinatanggap mo, sapagkat para sa iyo, hindi sa ganda ng boses o haba ng panalangin sinusukat ang pagsamba, kundi sa katapatan ng puso. Ngayon, Lord, sinasabi ko, kahit hindi ko naiintindihan, magtitiwala pa rin ako. Kahit may sakit sa puso, pupurihin pa rin kita. Kahit hindi ko alam kung kailan darating ang sagot, patuloy kong itataas ang iyong pangalan. Lord, baka may nanonood o nakikinig ngayon na kagaya ko, napapagod, nawawalan ng lakas, parang susuko na. Dalangin ko, abutin mo siya ngayon, palibutan mo siya ng iyong kapayapaan. Ipaalala mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. At higit sa lahat, punuin mo siya ng tapang at lakas na galing sa iyo. Kung kami man ay nasa bundok ng tagumpay o nasa lambak ng pagsubok, ikaw pa rin ang aming pupurihin. Sapagkat alam namin, Lord, hindi mo kami iiwan. Ang laban ay hindi amin, kundi iyo. At dahil ikaw ay Diyos na hindi kailanman natatalo, siguradong may tagumpay kaming makakamtan. Panginoon, maraming Pilipino ngayon ang dumadaan sa mabibigat na laban. Mga magulang na nagtatrabaho abroad para lang may maipadala sa pamilya. Mga kabataang nag-aaral kahit kulang ang pera pambayad ng tuition. Mga manggagawang pagod araw-araw pero hindi sapat ang sahod. Mga nanay na nag-aalaga ng anak na may sakit. Mga tatay na naghahanap ng trabaho. Mga estudyanteng naliligaw ng landas. Lord, abutin mo po silang lahat. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban dahil ikaw ay Diyos na sumasama at nagtatagumpay para sa kanila. Lord, naway maging liwanag ka sa gitna ng kadiliman ng aming bayan. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang kapayapaan. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ang tagapagkaloob. Sa gitna ng kawalan ng hustisya, ikaw ang katuwiran. Sa gitna ng pagkakawatak-watak, ikaw ang nagbubuklod. Naway makita ka ng bawat Pilipino bilang tanging pag-asa. Lord, gawin mo akong tao ng pagsamba. Naway sa tuwing may laban, una kong reaksyon ay hindi takot, kundi pananalangin. Hindi pagdududa, kundi pagsamba. Naway ang puso ko ay manatiling nakatuon sa iyo at ang aking mga kamay ay palaging nakataas bilang tanda ng pagtitiwala. At kung sakaling mapagod akong muli, paalalahanin mo ako na hindi ko kailangang mag-isa, na andyan ang komunidad ng mga mananampalataya at higit sa lahat, andyan ka para magbigay ng bagong lakas. Panginoon, inaangkin ko ang kapayapaan mo. Inaangkin ko ang tagumpay na galing sa iyo.
Inaangkin ko ang biyaya at kalakasan na sapat para sa bawat araw. At higit sa lahat, inaangkin ko ang katotohanan na mahal mo ako at iyon ang pinakamalaking dahilan para patuloy akong sumamba. Kaya ngayon, sa umagang ito, buong puso kong sinasabi, Lord, Ikaw ang Diyos ng aking laban. Ikaw ang Diyos ng aking pamilya. Ikaw ang Diyos ng aking kinabukasan. Ikaw ang Diyos ng aking buong buhay. Salamat dahil hindi mo ako iniiwan. Salamat dahil tapat ka. Salamat dahil sa bawat taas ng kamay at bawat bugso ng papuri, kumikilos ang langit. Salamat sa mga panalangin na sinasagot mo at salamat din sa mga panalangin na hindi pa sinasagot dahil alam mo ang tamang oras. Salamat sa mga pintong binubuksan mo at salamat din sa mga pintong isinara mo dahil alam mo ang hindi makakabuti sa akin. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa ating panalangin. Naway tunay mong naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos habang inialay natin ang oras na ito para sa Kanya. Hiling ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang gabay, Kanyang proteksyon at Kanyang kapayapaan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos at hindi Kanya kailanman iiwan. Kung ikaw man ay may pinagdaraanan o may nais ipagdasal, huwag kang mahiyang mag-comment. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Walang maliit o malaking panalangin sa Kanya. Lahat ay mahalaga. Tayo'y maging bahagi ng isang komunidad ng panalangin, isang pamilyang nagtutulungan at nagdadamayan sa pananampalataya. Kung napagpala ka sa panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ingat ka palagi at naway maging maganda ang iyong araw. Naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.